Magandang araw po sa ating Diyos at sa inyo lahat. Amen. Happy Father's Day po sa mga katatayan. May mga katatayan ba dyan? Parang ang pangit pakinggan o katatayan? Ibig ba lang, ano naman sabihin na yung katay? Iba naman ang ibig sabihin, di ba? Yung katatayan, yung mga tatay talaga na tumatayo. Responsibilidad na gumagawa, kumikilos, at tinataguyod ang kanilang pamilya. Amen po ba? Marami bang katatayan dyan? Hallelujah. Parang kakote lang. Maging man sa online, no? Online viewers po natin. Happy Father's Day po sa inyo na siyang patuloy na nakikinig at patuloy na sabik na makarinig ng salita ng Diyos. Bukas po tayo sa Romans chapter 8 verse 14 to 17. Ayan po yung sabi po dyan, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, purihin ka o dakilang Ama sa pagkakataon na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makarinig ng inyo po mga salita na nagbibigay buhay, kapayapaan, kapanatagan, kalakasan sa aming spiritual na buhay. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa mensaheng ito, dakilang Ama. Dalangin ko rin po, Diyos, ang inyo pong Santong Espiritu, ang siyang patuloy at malayang magpaunawa, magturo sa amin. At bigyan po kami ng mga insights pa, Panginoon, sa mga salita po ninyo. Na ito, Diyos, na papangyarihin niyo po ito sa aming puso, sa aming isipan, at maging kagamit-gamit po ito sa araw-araw ng aming buhay. Muli, Ama, handa niyo po ang aming puso at kaisipan sa pagtanggap ng biyaya, pagpapala, at kapangyarihan ng inyo pong mga salita. Muli, O Diyos, binabalik po namin sa inyo ang papurit pasalamat sa tanging pangalan po lamang po na Jesucristo. Lahat tayo magsabi ng Amen, Amen. History po muna tayo, no? Kasi Father's Day ngayon. The first Father's Day was celebrated in the United States in 1910. On the third Sunday of June and on every third Sunday of June of every year. Inspired by Sonora. Ayan po, inspired by Sonora Smart Dog. Raised by a father with 14 children. Na-inspired si Sonora, no? Na-inspired si Sonora nung umattend siya ng first official Mother's Day. Mas nauna kasi Mother's Day. No, official Mother's Day noong 1910 ay umattend siya. At dito na-inspired siya kay yung iminensahe ni Ate Tess, yung si Anna Jarvis. Doon siya na-inspire. At siya rin ay gumawa ng kaparaanan para itaguyod yung sinasabing Father's Day. Ngayon nga, hanggang ngayon ginugunita natin. Nung umatid siya nung sa Methodist pala siya, Protestant, na masasabi natin, Christian din, na masasabi natin itong si Sonora Smart Dad. Ayun po yung history kung bakit meron po tayong Father's Day na ginaganap tuwing third Sunday of every June. Amen po ba? Kaya nga po, mas nauna ang Mother's Day kaysa sa Father's Day. Baka mamaya pagtalunan pa ninyo, no? Kasi kung minsan nagtatalo, ano ba yung nauna? Father's Day o Mother's Day? Parang itlog lang sa manok yan, no? Ano ba yung nauna? Itlog o manok? May nanalo na. Itlog.
Kaya nga kung iisipin natin, may kumbisa pinagtatalunan yung mga kaganapan, nangyayari history. Kailangan pala balikan natin ang history palagi para maalaman natin katotohanan, meron talagang naganap na unang Father's Day official noong 1910. Amen po ba? Kumusta na ba yung mga katatayan dito yung mga father dito sa iglesia? Maging man sa online. Kumusta na ba kayo ngayon? Mabuti ba? Parang tahimik parang hindi mabuti Mabuti ba ang mga katatayan dito, mga father ngayon sa ating iglesia? Amen. Kailangan mabuti palagi. Alam niyo kung bakit? Mabuti kasi ang Diyos. Lahat ng kabutihan ay makuha lang po na makikita, mararanasan sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga po, minsan pagka yung mga bata, yung mga anak, nagkikwentuhan, pinagbabalaki nila ang kanilang tatay, no? Kung paano sila pinalaki, kung anong ugali ng kanilang tatay, kung paano sila idisiplina ng kanilang mga tatay, kayo na lamang yung pagpapalaki sa kanilang mga anak. Kaya nga nagkikwentuhan ko minsan, paano ba lumaki ang mga anak natin? Nakikita ba tayo ng mga anak natin na responsable talaga tayo sa ating mga anak? Alam nyo, may kwento lang po ako Pwede ba magkwento? Amen. Parang ayaw nyo Okay, papipilitan ngayon. Kasi nga, ako yung speaker ngayon. Nung bata pa ako, doon kasi sa San Miguel, no? Sa Maynila. Yung Quiapo kasi, katabi lang naming district yun Noong niyaya ako ng isang kaibigan ko, pangalan niya Junior. Pero ang tawag namin sa kanya, Junior Magnanakaw. Itong si Junior Neto, wag na natin yung magnanakaw Itong Junior Neto, niyaya ako sa Quiapo. May kasama rin kaming isa, si Eddie. Punta raw kami sa Quiapo. Siguro mga 10 o 11 years old ako noon. Ang ginawa namin, punta naman kami, kasi niyaya ko Pero hindi alam na mga magulang namin. Nung niyaya ko, andun yung naligo kami sa Pasig River. Doon sa likod ng palengke ng Quiapo. Doon kami malinis pa noon Pero pagkatapos namin maligo, wala kami makain. Itong si Junior, talagang sinabing magnanakaw talaga. Nangungupit na mga pagkain para lang kami makakain. Magkagayon man, kahit na paano, may kinain kami na hindi lang kami naligo ron sa Pasig River, kundi nakakain din kami sa pamamagitan niya. Tapos noon, nanood pa kami ng sine. Alam ni Kuya Ben yung Illusion? Alam mo ba yung Kuya Ben, Illusion? Batang Kundo rin to kaya alam niya rin yung Quiapo Ayan. Yung Illusion na yun, wala naman kaming pera. Sabi niya, kasi pangalan ko dun sa amin, Dodit Dodit, ang pangalan ko. Sabi niya, ganito gagawin natin pagkalabasan ng tao, sabay tayo. Sabay tayo papasok. Ganun nga ginawa namin. Pagkalabas ng mga tao, kasi double yung screening yun Pagka-illusion kasi second class na na sinehan. Nangyari, pagkapasok namin sa double screening, ang haba ng oras na yun. Anong pala, hinahanap na ako sa bahay. Pagkadating namin sa bahay, namin, sinalubong na kaagad ako ng tatay ko. Ng kapatid ko, sabi, hinahanap ka na ni tatay. Ayun, pag-uwi ko, dapa. Dapa ka, saan ka galing? Paano ka agad ng ganyan? Sabi ko, doon po sa Quiapo. Anong ginawa mo ron? Paano na naman? Nanood po ng sine. Sino kasama mo? Si Junior Magnanakaw. Si Junior Magnanakaw pala. Kaya ganun yung pagpapalaki sa amin ng tatay ko ay talaga naman dinisiplina kami sa palo.
Simula noon, hindi ko na binarkada yung si Junior. Kasi hindi na siya magnanakaw ngayon. Mandurukot na. Okay ba yan? Ito nga si Junior, ay alam niyo ba, itong si Junior na lang. No. Alam niyo ba yung PETA? Philippine Educational Theater Association. Ano siya? Stage player siya. No, stage player siya. Gumaganap siya sa stage. Minsan nga, nakikita ko yung sa pelikula. Kaso nga lang, extra lang siya. Extra siya. At ang tunay na pangalan niya is Ramon Madrigal. Kaso nga lang, extra siya. Maliit kasi siya, pero gwapo. Gwapo siya, maliit nga lang. Doon ko na, hindi nga lang kami nagkita ron eh. Kasi nung stage player siya, artista na ako noon. Joke lang yan, ha? Ang pangalan niya, Ramon Madrigal, ako naman, Piolo. Piololo Pasyal. Piololo, ha? Hindi Piolo, ha? Piololo. Kaya, alam niyo, yung katatayuan pala ng tao, akala mo ganun lang, no? Pero pagka lumalaki, nagkakaedad na, iba-iba na yung pinupuntahang lugar, iba-iba na estado sa buhay. Amen po ba? Ganon yung pagpapalaki ng mga magulang ko minsan, no? Talagang disiplina. Ngayon, gusto ko nga mamalo eh. Kasi layas ng layas to sa timbaw eh. Hindi, ganun pa man, yung mga pangyayaring ganun talaga disiplina. No, palo talaga. Ngayon, hindi ka na pwede mamalo. Bawal na. No, bawal na saktan yung mga bata. No, sa ganung mga pagkakataon, yung pag-uusapan yung ama. No, meron tayong pag-uusapan naman yung walang higit pa. No, sa Diyos Ama. Amen po ba? Ayan po yung pag-uusapan po natin. Kung ating babasahin pag-aaralan ng Biblia, maraming pangalan ng Diyos. Siya yung Creator, siya yung Almighty God, siya yung I am who I am. Siya yung Omega, Alpha and Omega. Siya yung Adonai. Siya yung El Shaddai. Pero sa pag-aaralan po natin ngayon, ito po yung mensahe na ating po pag-aaralan. No. Knowing God, the Abba, Father. Ayan po yung pag-aaralan po natin. Kilala niyo ba yan, yung Abba, Father na yan? Ayan pa rin yung sinasabi nga, yung Abba means Father din. Sa Aramaic. Kasi yung language nila, no, yung native language, talagang Aramaic. Nung kapanahunan ng Panginoon Jesucristo. Ayan po yung, ayon sa mga Bible scholar, Aramaic ang language po nila. Kaya nga ang ibig sabihin ng Abba means Father in Aramaic. Kaya kung minsan nababasa tayo, kung minsan, no, ano ba itong Abba nito? Bakit may Father doon? Nababasa niyo ba yung kumisan? Yung napapahapyawan yung kumisan, may nag-ano rito, minsan pinipreach to the pastor, pinapahapyawan lang, pero hindi natin alam kung anong meaning talaga ng Abba. Ang meaning pala niyan, Father din. Amen po ba? Kung itong Abba, Father, ay sinasabing Father din sa Aramaic, ito yung pag-uusapan po natin ngayon. No. Gaano ba natin kakilala ang Diyos bilang tinatawag nating Diyos Ama? Dahil dito yung mensaheng ito is magatan ko pong knowing God, the Abba, Father. Ayan po yung pamagat ng ating mensahe ngayon. There are three keys o tatlong susi, no, of knowing God, the Abba, Father. There are three keys. One, know your present position, relation before your God. Ano ba ngayon posisyon natin sa harapan ng Diyos? Yung relasyon natin sa harapan ng Diyos. Na kung minsan, akala natin ay ganun-ganun lang yung posisyon natin. Pero kung pag-aaralan natin to, lilimi-limiin natin mamaya, kung ano ba talaga yung posisyon natin sa harapan ng Diyos, yung Abba Father na ito. Ano ba talaga yung relasyon natin? Talaga bang may relasyon tayo sa ating Diyos na ito na sinasabing Abba Father?
Ano ba yung tunay na relasyon natin? Marami nagsasabi na sila ay mga anak ng Diyos. Pero sa gawi, kilos nila, ay hindi mo naman talaga makita na anak talaga sila ng Diyos. Maraming ganyan. Na sinasabing Kristiyano sila, pero hindi mo makita yung tunay na pagka-Kristiyano. Hindi mo makita kung paano sila gumawa at kumilos, pero nakikita ng mga tao, pero siguro hindi nila napapansin. Kung ano ba yung posisyon nila ngayon sa harapan ng Diyos? Ano ba relasyon nila? No. Kami po, pagka nag-evangelize po kami sa iba't ibang lugar, tinatanong po namin, yung iba, tinatanong po namin. Ang tanong namin ay, anak ba talaga kayo ng Diyos? Sasabihin nila, oo. May pagmamalaki pa na oo. Pagka kami nag-evangelize, kahit na doon sa San Vicente, kila kuya, nagtatanong kami ron, anak ba talaga kayo ng Diyos? Sabihin nila, oo. Mabait naman akong tao. Ay yung mga dahilan nila eh. Nagdarasal naman ako. Gumagawa naman ako ng mabuti. Nagsisimba naman ako. Ayun yung mga sinasabi nila. Sinasabi nila anak sila ng Diyos. Pero lahat ba ng tao na ipinanganak ng mga nanay nila anak ng Diyos? Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Amen po ba? Ang lahat po ng tao ay nilalang, nilikha, at ginawa ng Diyos. Pero hindi niya sinabi, lahat kayo anak ko. Ayan po yung mapag-aaralan natin. Magbibigay po ako ng mga verses, marami kasing verses para mabigyan natin ng hustisya. No, itong sinasabing knowing God, the Abba Father. Bigyan po natin ng hustisya. So, paano ba masasabing ang tao ay anak ng Diyos? Siguro, balikan natin yung mga pangyayari noon sa Romans 5:12. Sabi diyan, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Sabi diyan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Dahil ang lahat ay nagkasala. Ayan po yung pinanggalingan ng kasalanan. Kaya po, hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Dahil pagka ikaw ay anak ng Diyos, dapat banal ka. Amen po ba? Yung kamatayan dito na sinasabing kamatayan, nawala yung ugnayan ng tao sa Diyos. Nawala po yung ugnayan, nawala po yung relasyon. Kaya nga sabi rito sa unang key o yung unang susi, know your present position and relation before God. Ayan po yung sinasabi na nawala yung ugnayan, namatay. Dahil sa kasalanan ng isang tao, namatay ang kaugnayan ng tao sa Diyos. Nawala yung tunay na relasyon. Pero sa sinasabi sa Roma 3:23, sabi ron, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala, walang sino mang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Baka sinasabing lahat, ano sa inyo? Baka sinasabing lahat nagkasala, ano sa inyo? Lahat. Wala siyang sinisino. Mahirap ka man o mayaman, mataas man ang pinag-aralan mo, wala kang pinag-aralan. Ikaw na yung pinakamahirap at ikaw na pinakamayaman dito sa buong mundo. Ikaw na yung pinakamataas. Makasalanan ka pa rin. Ayun tayo sa harapan ng Diyos noon. Pero habang pag-aaralan natin itong mga verses na ito, makikita natin kung sino ba tayo sa harapan ng Diyos. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Sa pamamagitan ni Jesucristo. Merong Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo para maibalik yung ugnayan ng tao sa Diyos. Amen po ba?
Ayun ang naisin ng Diyos. Kaya sabi nga sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. Ayun ang naisin ng Diyos. Ang lahat ng tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung minsan ang mga tao, sila na mismo ang lumalayo sa Diyos. Kahit na nilalapitan mo na para ipahayag yung salita ng Diyos, sabi nga ni Ate Shirley, paulit-ulit na lang. Yung pagsishare. Totoo po yun. Kahit na nga po kami, na-share na namin, pinatanggap na namin, uulitin mo pa para i-share sa kanila. Anak ka ba talaga ng Diyos? Pagka namatay ka ba ngayon, saan papunta mo? Sasabihin nila, hindi ko alam, pero na-share na sila. Ganun kung minsan kailangan ipaalam, paintindi, paunawa sa kanila kung ano yung kahalagahan ng kaligtasan. Na hindi nila napapansin, hindi nila nalalaman itong mga sinishare namin, ito yung kaligtasan talaga. Kaya nga kami pagka humahayo, ay talaga namang kasisipag ng mga kasama namin. Kasisipag niyan. Kung minsan kahit na nga may mga ginagawa na sa bahay yan, may intindihin sa kanilang pamilya, pero inuuna pa rin ang paghayo. Amen po ba? Dapat ganun tayo. Maraming mapapahamak. Alam po natin yan, maraming mapapahamak. Pero sabi nga, kukunti lang yung mag-ani. Ayun naisin ng Diyos lahat tayo dito, kumahayo. Pinapaintindi sa kanila yung kaligtasan, mapapahamak kayo. Dalawa lang po pupuntahan ng kaluluwa ng tao, langit at impyerno lang. Pero sa kanila, pagka sinasabi mo lang yan, parang hindi talaga nila naintindihan. Pero kailangan ipaintindi. Kailangan paulit-ulit talaga para malaman nila yung katotohanan. Merong Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo doon sa walang hanggang impyerno. Amen po ba? Tandaan po natin, maraming kaparaanan ng Diyos para maligtas ang tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Marami pong kaparaanan. Pero sa pamamagitan lahat ng Panginoon Jesucristo, magbigay tayo ng example. Romans chapter 10 verse 9. Di nga? If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. I-declare mo. Pero parang ang hirap, no? Parang ang hirap. Kasi parang, kung iintindi niya, parang malapit sa akin, no? Kasi may karanasan ako. Christian ako noon. May pinsan ako na nagpasok sa akin sa trabaho. Christian ako, gusto ko siyang sharean kasi nakaratay na siya cancer ang sakit niya Gusto ko siyang sharean, hindi ko alam kung paano. Alam niyo ba yon? Gusto ko siyang sharean na tanggapin ng Panginoon sa puso niya at sabihin ito, declare na Jesus is Lord. Hindi ko magawa kasi wala pa akong alam. Pero 3 years na akong Kristiyano noon. Gusto kong matutunan yung mga ganitong bagay para kung minsan sa aking buhay, may mga nakaratay na kailangan sharean talaga. Amen po ba? Na kung minsan hindi natin magawa kasi wala tayong knowledge. Kailangan pala talaga nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Paano ba patanggapin ng tao? Paano ba niya makilala ang Panginoon Jesucristo? Na kung minsan tatahimik lang tayo, pero kailangan natin talaga mag-aral. Yung paano ba tanggapin ng Panginoon Jesucristo, malaman nila yung katotohanan. Nakakapanghinayang, namatay yung pinsan kong yon, na hindi man lang nakilala ang Panginoon Jesucristo. Sabi ko, sayang. Kung ako sana ngayon sana siya yung nakaratay, sharean ko siya. Hindi sana siya napahamak. Sana ganun tayo. Alam na natin kung minsan yung mga tao na sa paligid natin, mga kapwa natin, kapitbahay, kaibigan, kakilala, kamag-anak, o kapamilya natin, hindi natin ma-share sa kanilang Word of God, yung kaligtasan. Matahimik na lang tayo na parang ligtas na ako. Amen?
Nasasabihin mo sa sarili mo, ligtas na naman ako eh. Pero dapat unawain natin ang kalalagayan nila. Ang kalalagayan nila sa impyerno. Sabi nga sa 21:8 ng Revelation sa pahayag, pero nakakatakot na sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, mga maruruming gawain, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangkukulam, at lahat ng sinungaling. Silang lahat ay tatapon sa naglalagablab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Doon po yung patutunguhan. Kaya wag tayong pabanjing-banjing lang. Na kung minsan may mga kapitbahay tayo, nakakaawa naman, mahabag po tayo. Na-share natin sila. Para bang na tayo nandito, andyan may baha dyan, tayo papataas ang baha, tayo nandito lang okay na tayo. Hindi, kailangan natin sagitin sila. Ayan po yung katotohanan kung bakit po tayo nandito ngayon. Amen po ba? Isa pa, 10:13 ng Romans. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ayan po isang kaparaanan pa. No. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, maraming kaparaanan ng Diyos para iligtas yung mga tao. Isa pa, sunod, Acts 2:37-38. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, Brothers, what shall we do? Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Isa pa yun. Sabi diyan, repent and be baptized naman. Ayun po yung kaparaanan pa na isa. Susunod po, 16:31 ng Romans, na Acts. Sabi diyan, they replied, Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Ayun po isang kaparaanan pa rin ng Panginoon. Maraming kaparaanan siya ginagawa na naising niya iligtas, pero sa pamamagitan lang ng Panginoon Jesucristo. Ephesians chapter 2 verse 8-9. Sabi niya po, it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. By grace, biyaya. Ang kaligtasan ay biyaya. Ayan po yung kaparaanan ng Diyos para maligtas ang mga tao. Amen po ba? Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Pero, sabi nga, kahit na ngayon isang kriminal, no, nakasama ng Panginoon Jesucristo ron sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, Panginoon, alalahanin niyo ko kung naroon na kayo sa inyong kaharian. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Amen? Ay, yung kaligtasan na yun, hindi naman siya naghirap eh. Yung kriminal na yun, hindi naman siya naghirap. Pero sinabi niya, alalahanin mo ako, Panginoon, kung nandun ka na sa iyong kaharian. Ayun yung kaligtasan. Biglaan. Na sinasabi ng iba, na kailangan ganito gawin mo. Pero yung kaligtasan talagang biyaya ng Panginoon yan. Na hindi mo inaakala kung minsan, mawawala na yung taong yon, mamamatay na sharean mo, ligtas pa. Amen po ba? Ganong ginagawa ng Diyos para maraming maligtas. Alam niyo ba kung bakit? Kasi merciful siya eh. Mahabagin ng Diyos. Mapagbahal. Ayaw niya na may mapahamak ni isa. Amen? Gusto niyo bang may mapahamak ni isa? Ang Diyos ganon. Ayaw niya mapahamak. Sino man sa tao. Kaso yung tao na mismo nagpapahamak sa kanya sarili. Amen po ba? So, paano ba maging anak ng Diyos? Yung kaligtasan, nalaman na natin, maraming kaparaanan ng Diyos. Paano ba maging anak ng Diyos? At ito yung susi. Sinasabi yung first point natin. Sabi diyan, know your present position, relation before God. Ayan po yung unang susi. Ito yung susi. Paano ba maging anak ng Diyos?
Bibigay po ulit ako ng mga verses para maintindihan natin yung paano ba maging anak ng Diyos talaga. Nga, John chapter 3 verse 1 to 7. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, very truly, I tell you, no one, tandaan nyo no one can see the kingdom of God unless they are born again. No one can see. Hindi niya makikita ang karya ng Diyos unless ma-born again ka. Amen? 4. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Sabi na ni Nicodemus, makapapasok pa ba sa sila pupunan ng kanyang inang isang anak para ang taong matanda na para ipanganak na muli siya? Siyempre hindi na. Amen? Kung ano lang ng Panginoon, sabi, guro ka pa naman. Hindi mo alam na hindi lang makapapasok sa ninapupunan ng kanyang ina, yung matanda na. 5. Jesus answered, very truly, I tell you, no one can enter. Ito naman, enter. Kanina, no one can see. Ito naman, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Kailangan ipinanganak kayo sa water at Spirit. Water kasi dyan, Word of God. Hindi yan water na sinasabing literal. Kundi ito yung Word of God. Nakalimutan ko na yung verse there. Basta sa Peter yan. 1 Peter o 2 Peter. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. Sabi niya, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Totoo naman, no? Pagka sinabi ng Panginoon, kailangan ipanganak ka sa Espiritu. 7. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Sabi, lahat kayo, kailangan ma-born again. Paano ba ma-born again? Paano ba ipanganak na muli ang isang tao? Ito nga po yung susi. Sa John chapter 1 verse 12. Ayan po yung susi niya. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. No. Sino man tumanggap at nanampalataya sa Kanya, ibinigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito na yung pagiging anak ng Diyos. Nung tinanggap mo at nanampalataya ka sa Panginoon, sa puso mo, at tinanggap mo siya, nabukas ang puso mo, anak ka ng Diyos. Amen po ba? Ayan po yung susi na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, kahit na yung mga online viewers natin, iniimbitahan ko po kayo na sumunod po sa aking panalangin. Na manampalataya po tayo. Tanggapin natin ang Panginoon Jesucristo sa puso natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Mananalangin po ako kung sino man sa inyo hindi pa po nakakaalam na kailangan tanggapin ang Panginoon Jesucristo, kailangan manampalataya ka. At ikaw ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabay po kayo sa aking panalangin. Kahit na sa online viewers po natin, tayo manalangin. Kung sino pa hindi nakakilala sa Panginoon, kung wala pang pagkaalam sa kaligtasan, ini-invite ko po kayo na sumabay po sa aking manalangin. Amen po ba? Tayo po'y manalangin. Ito, sumunod po kayo sa aking panalangin. Kahit na sa online viewers. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Manampalataya kayo, tanggapin niyo ang Panginoon Jesucristo. Ito yung katunay pangako niya. Binibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabay po kayo sa aking panalangin kung sino mang hindi pa po nakakatanggap sa Panginoon. Kailangan manampalataya ka. Tayo manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. Humingi po ako, Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng ito. Pinagsisisihan ko po, Ama, ang lahat ng aking kasalanan. At ngayon po, Diyos, binubuksan ko po
ang aking puso. At ako po'y nananampalataya. Tinatanggap ko ang Panginoong Jesucristo sa puso ko bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Siya na po, O Diyos, ang maghari sa akin ngayon at magpakailanman. Amen. Ayan po yung posisyon natin ngayon. Kaya nga may posisyon tayo, ayan po yung susi, unang posisyon. Sabi, unang susi. Know your present position in relation before God. Kailangan alam mo sa sarili mo na anak ka ng Diyos. Amen po ba? Anak ba tayo ng Diyos? Amen. Kailangan alam mo sa sarili mo, naka-stand ka, ito yung Diyos. Anak mo ko, Ama. Anak mo ko, Diyos. Ganun po dapat ang natin, alamin natin, posisyon talaga natin, yung relation natin sa Kanya. Pangalawa pong susi, the Spirit you receive does not make you. Ito yung sinasabi yung Spirit. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought you about adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Amen po ba? Ngayon, mga anak na tayo ng Diyos, pwede na tayong tumawag sa Kanya ng Abba, Father. Amen po? Nalalaman na natin na meron tayong Ama. Makakarinig ng Kanyang mga hinaing natin na naririnig niya. Ito po yung panghahawakan po natin isang susi. Na tayo, posisyon natin ngayon, anak na tayo ng Diyos. Amen po ba? Pangalawa pong susi, ito po yung pangalawang susi. Kasi sabi, ang ano natin dito, there are 3 keys of knowing God, the Abba Father. Know your new life status before God. Galatians chapter 4, verse 6 to 7. Ayan po. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. Kaya nga, buksan natin ang ating puso kanina, di ba? Binuksan natin ang ating puso. The Spirit calls out, Abba, Father. Ayun po, sinasabi, pwede na tayo ngayon tumawag ng Abba, Father. Kasi may posisyon na tayo ngayon, anak na tayo ng Diyos. Amen po ba? So you are no longer a slave, but a God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Amen? Tagapagmana na po rin tayo ng kasama ng Panginoon Jesucristo. Dati ganito po tayo, ang kalalagayan po natin sa Diyos ito. Pwede ba sa Tagalog? Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Tagalog po. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan, binabalaan ko kayo. Tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay di mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tingnan natin yung kaharian ng Diyos dito, hindi sila mapapabilang. Ayun po tayo noon. Pero sa posisyon na natin ngayon, anak na tayo ng Diyos. Amen po ba? Dapat ang ginagawa natin ay mga makalangit na gawain na. Amen po ba? Na hindi kayong sinasabi mong Kristiyano ka, na lumubog ka na sa putik, hindi ka lang naglubog doon, lumangoy ka pa. Doon sa putikan. Hindi ka lang lumubog doon at lumangoy sa putikan, nag-backstroke ka pa. No, para patunayan na hindi naman talaga sila anak ng Diyos. Pagka sinabing anak ka ng Diyos, kilala mo yung Ama. Kilala mo yung sinasabing Abba, Father. Dapat may pagkatakot ka na ngayon na gumawa ng mga kalikuan, kalaswaan, kahalayan, yung sinasabi rito. Huwag ka na mag-backstroke pa doon. Huwag ka nang lumangoy. Anak ka na ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga, tingnan natin sa Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove you from your heart of stone and give you a heart of flesh. 27.
And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ayan po ang naisin ng Diyos. Be careful to keep my laws. Sinasabi, ang Espiritu na sa inyo na ngayon, na Espiritu na ng Diyos, ay yung Holy Spirit na nasa atin na ngayon, na nangungusap, nagpapaalala sa atin, wag mong gagawin yan. Yung mga pagnanasa ng laman, wag mong gagawin yan. Mga pagkaingit. Kaya nga, ang Santong Espiritu, lahat ng hinanakit natin sa buhay, galit, puot natin sa makapwa natin, yung mga nagdaang pang panahon, nandiyan pa rin ngayon, gustong alisin niya ng Santong Espiritu para mamuhay tayo ng banal. Amen po ba? Ayun ang naisip ng Diyos. Kaya nga ipinapalit niya yung heart of flesh. No. Ang naisip ng Diyos na talagang nakaayon tayo sa kanyang panuntunan bilang mga anak. Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, sabi kung ikaw ay naniwala, tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo, you are marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Amen? Ang Santong Espiritu, nakasilyado na po yan sa atin. Anak na po tayo ng Diyos ngayon. Amen? Kaya pagka ikaw ay anak na ng Diyos, lahat ng kasalanan, kamalian, kakulangan, tatanggalin niya ng Santong Espiritu. Para ikaw ay lumakad dito na may katuwiran, may kabanalan. Amen po ba? Ayun ang ninanais ng Diyos. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, sabi diyan, if any man is in Christ, he is a new creation. All things has passed away, all things have become new. Kung sino man nakipag-isa kay Kristo, ay isa na ang bagong nilalang. Amen? Wala na yung dating pagkatao niya. Siya ay bago na. Ganun po ang ninanais ng Diyos sa atin. Sinasabi natin, Abba, Father. Bago na tayo ngayon, hindi na tayong luma noon. Galatians chapter 4, verse 6 ulit. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. Amen po ba? Ayan po yung pangalawang susi. Na ang naisin ng Diyos, malinis tayo sa Kanyang harapan. Amen? Pangatlo, ito po yung pangatlong susi. There are three keys. Sabi ko nga, there are three keys. Know how to learn to submit before God. Basahin natin sa Mark chapter 14, verse 35-36. Going a little farther, he fell to the ground and prayed that if possible, the hour might pass from him. Abba, Father, sabi ng Panginoon, He said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Ito yung pagsasabit ng Panginoon Jesucristo. Alam niya, may mararanasan siyang paghihirap kahirapan. Alam niyo ba kung ano yung paghihirap ng Panginoon Jesucristo rito? Hinuli siya na wala naman siyang kasalanan. Pinagkanulo siya ng kanyang isang alagad. Tapos, pagkahuli sa kanya, kung babasahin po natin yan, siya ay dinuraan. Dinuraan sa muka. Siya ay binugbog, pinagsasampal, at tinakpan ng kanyang mata. Sabi, sige nga, hulaan mo nga kung sino sumuntok sa iyo o sino sumampal sa iyo. Ganun ang ginawa sa ating Panginoon. Pagkatapos nun, pinabuhat siya ng cross at nilagyan ng korona ng tinik at doon sa cross ng Kalbaryo. Sabi niya, it is finished. Ganun ang pagsunod ng ating Panginoon. Nag-submit siya. Ayawin niya mang gawin. Pwede niya namang iwasan Pero sabi niya sa kanyang Diyos Ama, sabi niya, if possible, kaya namang gawin ng Diyos yun If possible, baka pwedeng may paraan pa. Pero alam niyo kung anong ng Diyos? Tahimik ang langit.
Tahimik ang langit. Pagkatahimik na ang langit sa mga panalangin mo, mag-submit ka. Ganun ang ginawa ng Panginoon kung sa mga panalangin natin, hindi tayo nagsasubmit. Panginoon, gusto ko ganito. Plano ko ganun. Nais ko ganun. Balak ko nga po, ganito eh. Puro ikaw na lang. Pero sabi niya not my will, but you will. Not I will, sabi ng Panginoong Jesucristo, but you will. Ganun ang pagsasabit niya sa kanyang ama, na tinatawag niyang Abba, Father, o Ama. Pero sabi niya nga rin sa krus ng Kalbaryo, nung naranasan niya na lahat, it is finished. Sumunod siya sa kanyang ama. Ano ngayon nangyari? Nabuhay siya naman naguli. Best ba ibinigay sa kanya ng Diyos? Best ba ibinigay sa kanya ng Diyos? Nung siya nabuhay naman naguli? O hindi pa? Tingnan natin yung pinaka-best na ibinigay sa kanya. Matthew, chapter 28, verse 18. Ito po yung best na binigay sa kanya ng Diyos Ama. Ano sabi dyan? Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Best ba yung binigay sa kanya? Yung sinasabi ng Diyos Ama, binigay sa kanya ng Diyos Ama, all authority has been given to me. Ibinigay ba sa kanya ng Diyos yung best? Amen. Yung best na yun binigay sa kanya. Siya na ngayon lang naghahari sa langit at sa lupa. Amen po? Ayan po yung best na binigay. Pagka ikaw nagsasubmit sa Panginoon, sa Diyos Ama, ibibigay niya sa iyo yung best. Hindi pangkaraniwan lang. Huwag kayong maantig kung sinasabi pangkaraniwan lang, hindi. Yung best kahit na hindi tugunin ng Panginoon yung mga panalangin ninyo, katulad ng ginawa sa Panginoon Jesucristo, ang ibibigay sa iyo best. Sa Kanya binigay ng lahat eh. All authority has been given to me. Lahat ng kapangyarihan na ibinigay na sa akin. Yung kapangyarihan ba niyan mawawala? Forever ba yung kapangyarihan niya? Amen? Forever ba? Pero hindi eh. May end. Sabi dyan, ituloy nga natin sa 19. Therefore, go and make disciples. Inuutusan pa kanya mga alagad. Ganun din tayo, no? Inuutusan yung kanya mga. Inuutusan tayo ng Panginoon. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 20. And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. To the very end of the age. Yung end of the age ba ito matatapos? Yung binigay ba sa kanyang authority ay may hangganan? Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 24. Tingnan natin kung may hangganan ba. 1 Corinthians chapter 15 verse the end will come. Sabi na, the end will come kasi to the ends of the age. The end will come when He hands over the kingdom of God, the kingdom to God the Father, after He has destroyed all dominion, authority, and power. May hangganan pala. Ipapasa niya rin po, i-hand over niya. Pagka natapos na ang lahat, natalo niya ang lahat ng authority dito sa mundo, i-hand over niya sa Diyos Ama, sa Father. Kaya nga, knowing God, the Abba, Father. Amen? Siya rin pala mag-ahari itong Aba neto. Kasi iti-turn over ng Panginoon Jesucristo ang lahat. Nung ibinigay sa kanyang authority, yung best na ibinigay sa kanya, pagka natapos na ang lahat, itong authority ipapasa niya rin pala sa Diyos Ama. Amen po? Kaya po, may hangganan pala. Yung authority ng Panginoon Jesucristo may hangganan kasi i-hand over niya muli ito sa Diyos Ama. Amen po? Ito-turn over niya rin. Kaya po may hangganan, the end will come. Na i-hand over niya sa Diyos Ama. Kaya itong Diyos Ama na sinasabi natin, knowing God, the Abba Father. Ito po yung Diyos Ama natin. And we cry out, Abba, Father. Amen po?
Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, alamin natin yung posisyon talaga natin, relasyon natin sa ating Panginoon. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Baka sinasabi na anak ka ng Diyos, dapat lumalakad ka na. Sabi sa 2 Corinthians 5:7, diba, if any man is in Christ, he is a new creation. Old things has passed away, all things have become new. Bago ka na. Hindi ka na yung dating Maidon. Hindi ka na yung dating Shirley, hindi ka na dating JR, kung sino man kayo nandito ngayon. Hindi ka na dating ganon. Ikaw na ngayon lumalakad sa katwiran ng kabanalan ng Diyos. Wag mo nang balikan yung mga nakaraan mo. Yung mga nakaraan mo, malimutan mo na lahat. Hindi ka na bagay dyan. Hindi ka na bagay doon. Kaya nga, bilang anak ng Diyos, tumayo pa tayo. At masasabi natin, pagka nagsubmit tayo sa Diyos Ama, yung best ang ibibigay sa atin. Amen po ba? Hindi yung pangkaraniwan lang. Pagka sila katulad ng mga panalangin natin, meron tayo panalangin, prayer and fasting tayo, di ba? Nasabi ba natin na, not my will, not our will, but your will. Nasabi ba natin yon nung matapos na tayo sa ating panalangin? Kasi kailangan natin mag-submit. Amen po? Para hindi lang yung sinasabi yung pangkaraniwan ang ibibigay ko sa iyo, kundi yung best ang ibibigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami po salamat o dakilang Ama sapagkat binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na ngayon na hawak-hawak po namin ang mga susing ito, O Diyos. Ano ba talaga ang posisyon po namin, relasyon po namin sa inyo? Kami nga ba po talaga may new life na sa harapan po ninyo? O talaga ba kami nagsasubmit sa inyo, dakilang Ama? Patuloy, O Diyos, na maunawaan po namin, maintindihan po namin ang inyong pong mga salita. Na kung minsan, Panginoon, andito pa kami o nagbabasa po kami ng salita po ninyo, pero hindi namin naintindihan pagiging tunay na anak. Naway, Panginoon, maunawaan po namin sa inyo pong harapan ang pagiging tunay na anak. Na ikaw lang, Panginoon, ang siyang aming maluwalhati. Na palagi po kami magsasubmit sa inyo, dakilang Ama. Na ikaw lang, O Diyos, ang naming pupurihin, sasambahin sa araw-araw ng aming buhay. Na wala naman po talaga kaming pupuntahan dito sa mundong ito kung kami mga anak po ninyo, kundi sa inyo lang, O dakilang Diyos. Purihin ka, O dakilang Ama, sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin para malalaman po ang katotohanan na kami po ay mga anak na po ninyo. At patuloy yung guarantee po nito, yung Santong Espiritu, Panginoon, na nangungusap, nagpapaunawa, nagtuturo sa amin ang kahalagahan ng inyong pong mga salita. Ang naisin nyo lang po naman sa amin, Panginoon, ay mag-submit sa inyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, hindi po yung pangkaraniwan lang ang ibibigay nyo sa amin, kundi yung the best, Panginoon, na ibibigay nyo po sa amin. Marami pong salamat, O dakilang Ama, sa lahat ng ito. Ito nga po muli, O Diyos, ang aking dalangin, aming dalangin, na may pagpupuri, pagpapasalamat, sa tanging pangalan po lamang po de Jesucristo, lahat tayo magsabi ng Amen. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa inyo.